Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy. Payag ito ng isang leftist o labor leader, si Atty. Luke Espiritu, tungkol sa alyansa ng Marcos Kakamping o Robredo. Sabi niya, it's a kiss of death. Marcos administration is a sinking ship. Hinding-hindi mananalo ang alyansa ng Unipink laban kay BP Sara sa 2028. Pakinggan natin siya. Hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinaka-magnanakaw na presidential since the time of his father. So, parang lalabas, corrupt din itong Ping. Oo, wala ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw eh. Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin kung paano manalo sa eleksyon. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Para sa liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Wala naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinaka-magnanakaw na presidential since the time of his father. So, parang lalabas, corrupt din itong Ping. Oo, wala ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw eh. Ano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin kung paano manalo sa eleksyon. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yung sinasabing dapat mag-alyansa. Okay. Ang galing. Itong si Atty. Luke Espiritu, labor leader ito kumandidato siya ng pagkasenador itong midterm election noong 2025. Grabe, makipagdebate yan, matapang. Ngayon, tumpak. Yung sinasabi niya na halos lahat ng masa alam na magnanakaw si Marcos. Ngayon, makikipag-alyansa daw ang Kakamping kay Marcos, di parehas silang kiss of death. Parehas silang matatalo. Wala silang pag-asang manalo laban kay BP Sara. So, ang ganda yung sinabi niya. Si Sara lang ang humahabol sa magnanakaw. Correct. Mga Kakamping, tahimik. Dito sa nakawan sa flood control. Bakit? Takot sila na pag mag-ingay sila, baka si Sara nang magpresidente kagad. Kaya, opportunista, sabi niya, tama eh. Kaya itong sino ba itong nagsusulong na mag-alyansa? Si Trillanes. Sina Ronald Llamas. Yung dalawa na yan. Sabi ni Ronald Llamas, kapag nagtandem Robredo and Marcos sa 2028, tapos ng eleksyon. Ano be? Postahan tayo, sabi ni Luke Espiritu, matatalo. Yes. And hindi gagawin ni Madam Leni yan. May prinsipyo. Ito, sariling opinion ko lang ito Maprinsipyong tao si Madam Leni. Never siya na makipag-alyansa kay Marcos. Yung magtandem silang dalawa. Kasi ang sinusulong nitong si Ronald Llamas, ang presidente daw sa 2028 si Robredo. Si Marcos naman ang vice president niya. Yan daw ang tambalang Unipink. Tapos na daw ang eleksyon.
Oh, itong latest survey ng WR numero. Nangunguna 35.9% si VP Sara. Pangalawa si Rapi Tulfo 18%. Pangatlo lang si VP Leni 15%. Hindi naman tatakbo si Rapi Tulfo, nagsabi na siya. Mag-re-elect lang siya as senador. Sabi ng mga survey, WR numero, ang boto daw ni Rapi Tulfo, kung hindi siya tatakbo, karamihan pupunta kay VP Sara. Oh, so paano mananalo? Next, sa Vice President, isinama nila si BBM among the choices. Ilang percent lang ang nakuha ni Bongbong BBM? I think 3% lang. Ang nangunguna, sina 11% o 12% ata. Bongo, pumapangalawa si Grace po, 11%, 12% si Bongo. Pangatlo si Robin Padilla, 8%. Ganoon. So malayo si BBM kung kakandidatong Vice President. Kaya, salamat, Attorney Luke Espiritu. Tama, swak na swak ang inyong opinion, analysis na it's a kiss of death. Oh, speaking of kiss of death, itong si John B. Crimulya, sabi niya, hindi ako tatakbo pag hindi ako endorse ng Pangulo. Oh, binarak agad siya ni Ces Orenia Drilon. Anong magagawa ng endorsement ng Pangulo na negative na nga ang kanyang net satisfaction rating? Magpapa-endorse ka pa. Anong magagawa ng endorsement ng negative? Wala talaga. So, sana 2028 na ngayon, ano? Para mapanagot na ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan dahil sa ngayon, ay wala talaga. Nakakalimutan na nga ang flood control eh. Kasi ang mga pinag-uusapan, yan na, krisis sa langis, yung diversion nila ngayon na kalusugan ng Pangulo, ano pa, yung kay John B. Crimulya na nanguhuli sila ng mga naghalo ng simento. Ano? So nakakalimutan ng flood control. Huwag natin itong kalimutan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Muna ni ang gihatag na mo ngayon ni tatay, so gitabangan lang siya sa iyang anak. Muna ni ang atop karon. O karon muna ni ang atop sa tagaan na mo og gero ni tatay, so ang gyud kining diri tungod sa kadtong daghan nga hangin, kusog nga hangin og kadtong bagyo, gipanglupad na gyud ang uban, so nangayo siya og tabang. So muna niyang itsura sa iyang atop. Kung karon managit sa pag-atop, ang gihatag namo nga yero ang ante, so maayo na gid ang iyang atop. Dako ang akong pasalamat sa Ginoo o sa mga katabang kay kitabangan mi sa tao. Salamat sa Ginoo nga di namigid karon maulanan. O kay
Pila na day ni Salamat. Ante, pila na day katuig ang inyong atop bago pa muna ka-atop? Karon nga, Tuiga. oo. Pila na day ito katong karaan ninyo nga atop? Pila day ito katuig na? 30 na katuig. 30 na katuig. So bago pa muna kapuli og atop? Karon pamigid na kaapuli kaya natagaan mi. Oo. Nagpasalamat gid ko og dako. Isod. Oo. Lagi. So nga naman sa sulod sa 30 katuig, wala mo nakapalit og sin. Saon gamuso raman. Oo. Usay na muso, usay wala. Oo, suguto bra sa pagkaon. Kuto ba sa pagkaon. Oo, so salamat kayo, ante. Salamat sa